araw na nag-iiyak si Bianca, pero tila hindi pa rin nauubos ang kanyang mga luha. It's been a week since Roxy kidnapped her. At sa loob ng isang linggo, inakala niya hindi rin magtatagal ang pagsasama nila ni Roxy. Akala niya mahahanap din siya kaagad ni Gabriel, ngunit hindi. Isang linggo na naaakalaan, but she still hasn't seen even a slightest hope of getting away from Roxy. Kung sana'y panaginip lamang ang lahat, kung sana'y hindi totoo ang mga nangyayari. But it's real. Everything that is happening to her is real. Bumukas ang pintuan ng kwarto. Pumasok ang babaeng dati kanyang minahal ng sobra, pero ngayon ay kinamumuhian na niya. Roxy stared at her blankly, at matalim na tingin ang sinalubong niya rito. Kung maaari lamang na maging bala ng baril o patilim ang tingin ginawad niya sa dating kasintahan, marahil nakahandusay na ito ngayon. Aalis lang ako pero babalik din ako kaagad. Ani Roxy na para bang wala itong ginagawang masama. Kahit wag ka nang bumalik. Buong tapang niyang sagot kay Roxy. Well, sorry to disappoint you, Bianca, pero hindi mangyayari ang hinihiling mo. I will always come back to get you. Kahit gumapang pa ako, babalikan at babalikan kita. Sagot naman ni Roxy sa kanya. Gabriel will find me. Mahanap niya ako at ililigtas niya ako mula sa'yo. Aniya habang binibigyan ng matatalim na mga tingin ang dating kasintahan. Lumapit si Roxy sa kanya at akbang hahaplosin ito ang kanyang pisngi, pero kagad niyang iniiwas ang kanyang mukha. Pero sa pilitan naman siyang pinaharap ni Roxy hanggang sa magtupo na nga ang kanilang mga mata. Yun ay kung mahahanap ka pa niya. Sagot naman ito sa kanya sa kasi nito pilit na dinampian ng halik sa labi bago ito lumabas ng kwarto and locked the door from the outside of the room. Marahas na pinahid ni Bianca ang kanyang mga labi na hinalikan ni Roxy gamit ang kanyang palad. Bigla siyang nandiri. She closed her eyes at ang binuksan niya mga mata, muli na namang umalpas sa mga luha mula sa kanyang mga mata. Kailangan niya makaalis. She have to escape from this place. She have to escape from Roxy. Kahit nangihina, pilit na tumayo si Bianca at naghanap ng bahay na maaari niyang magamit para mabuksan niya ang pintuan ng kwarto. Ngunit naghalughog na niya ang buong kwarto ay wala pa rin siyang nahahanap. Nangihina siyang napatuo muli sa kama as she covered her wet face with her own palms, saka siya napahugulhol. Gabriel, please save me. Please save me and our baby, she whispered while crying. Inayaan niya ang sarili niyang umiyak hanggang sa mga luha na niya ang mismong tumigil. Pero nakaramdam lamang siya ng antok ay patuloy pa rin sa pag-agos ang kanyang mga luha hanggang sa tuloy na siya ngayon ng antok. Pero bago pa man niya tuluyang maipikit ang mga mata, ay nanalangin pa siya na sana sa pagising niya, si Gabriel na mabungaran niya. Samantala, ilang araw na nakatambay si Gabriel sa building ng konto na pagmamay-ari ni Roxy. Nagbabaka sakaling makauwi na ito at makahanap na siya ng lead kung nasaan si Bianca. It has been a week since Bianca was gone missing and until now wala pa rin sila nakuha na kahit anumang lead na makakapagturo kung nasaan si Bianca at si Roxy. Ginalo niya ang sariling buhok out of frustration at muling tumungga sa canned beer. Nakabibili lamang niya as he kept on waiting inside his car. He needs to drink to keep himself awake. Labis na siyang nag-aalala. Hindi niya alam kung anong ginagawa o maaaring gawin ni Roxy kay Bianca. Paano kung sinaktan nito si Bianca? Ginugutom? Or worst, baka kung ano ng kahalayan ang ginagawa nito sa babaeng mahal niya. Hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili kapag may masamang nangyari kay Bianca at anak nila na nasa sinapupunan nito. Alas 9 na ng umaga. Hindi pa siya kumakain. Hindi pa rin siya naliligo at wala pa rin siyang tulog. But those are the least of his priority. All he cares about is to know where Bianca is. He needs to find her as soon as he can dahil kapag tumanggal pa rin na hindi pa rin nakahanap ang dalaga, hindi na niya alam ang kanyang gagawin. Baka mabaliw na siya sa pag-aalala at pagkamiss kay Bianca. 1 week is enough. Hindi na niya kakayanin pa kung maabot ito ng 2 o 3 pang linggo. He will go crazy if ever that happens. Malapit na niyang maubos ang canned beer na tinutungga niya nang may namataan siyang isang pamilyar na mukha na papasok sa building at hindi siya pwede magkamali. It is Roxy. Gustong-gusto niya itong lapitan at kumprontahin at tanungin kung saan ito dinala si Bianca, pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Alam niya na hindi niya sasabihin sa kanya kung nasan si Bianca, so he does not have a choice but to follow her. At pinapangako niyang sa oras na mabawi na siya, nagligtas si Bianca, sisiguraduhin niyang mabubulok si Roxy sa kulungan. Kalahating oras din na nagawa niyang paghintay kay Roxy bago niya ito nakitang lumabas mula sa building. May dala-dala itong maleta at isang malaking bag.
Palingali nga ito sa paligid habang pinapasok nito ang mga dala nito sa loob ng kotse nito. Good thing that he parked the car where he is on the other side of the road. It is also tinted that it's not the usual car that he is using. It is Charles' car na hiniram niya pansamantala upang hindi rin siya mahalata kung sakaling bumalik na si Roxy sa kondo nito. And it looks like his plan is working. Dahil lang tila masigurado ni Roxy na walang nakakakita dito, kaagad nitong pumasok sa kotse at pinaharurot ang kotse paalis. Naghintay siya hanggang sa medyo malayo ng distansya ng sasakyan nito mula sa kanya. Nang medyo malayo-layo na ito, saka lamang niya pinanda ng kotse upang hindi nito mahalata na sinusundan niya ito. Halos 2 oras din na tinagal ng pagsunod niya kay Roxy. Nang makarating sila sa isang liblib at tagong lugar, ay saka lamang tumigil ang kotse ang kinalulunanan ni Roxy. And he did the same thing. Sinundan niya ito ng tingin. Mula sa pagbaba nito mula sa kotse nito, nang malapit na itong mawala sa paningin niya, ay saka lamang si bababa ng kotse at sinundan nito. He kept on following her without making any noise, making sure na hindi siya mapapansin ni Roxy, hanggang sa matanaw niya ang isang rest house. Kumuyom ang kanyang mga kamao. Something inside him is telling him na nasa loob ng rest house na iyon si Bianca. At mukhang tama ang hinala niya sapagkat pumasok doon si Roxy. Dala-dala pa rin ang maleta nito at bag nito. Nag-iingit-ngit siya sa galit pero nakaramdam din siya ng pag-aasam na makitang muli si Bianca. He took a closer look at the guest house. Talagang sinigurado ni Roxy na malayo sa kabihasnan ang pinagtaguan nito kay Bianca. Pero kung inaakala nitong sapat na iyon para hindi niya mahanap si Bianca, nagkakamali ito. Dahil kahit sa dulo pa ng mundo nito itago si Bianca, mahahanap at mahahanap niya pa rin si Bianca. He was about to get inside the rest house nang maramdaman niya nag-vibrate ang cellphone niya. Hindi niya sana ito sasagutin pero patuloy pa rin ito sa pag-vibrate that really annoyed him. Kung kaya't kinuha niya ang cellphone mula sa bulsa ng pantalon na suot niya. Then he looked at the caller ID at na makita niyang si Charlie ang tumatawag, sinagot niya na ito. "Where the hell are you?" Pambungan nitong tanong sa kanya. "I don't know. I am following Roxy." Kalmado at mahina niyang sagot sa kaibigan. "What? What do you mean you don't know? And you are following Roxy? You should have called us first and informed us. What are you thinking? Anong pinaplano mong gawin, ha?" Galit na saan ni Charlie. "Kukunin ko si Bianca. Sigurado ko dito niya tinatago si Bianca. At sinisigurado ko din sa'yo na hindi pa natatapos ang araw na to. May uuwi ko na si Bianca." Buong determinasyon niyang sabi. "What? Are you crazy, Gabriel? May plano ka bang magpakamatay, ha?" "Wala akong plano magpakamatay. Pero kapag hindi ko pa nabawi si Bianca mula sa babaeng yun, siguradong mababaliw na talaga ako. Isa pa, there is nothing to worry about. Babae siya at nag-iisa lang. I can take care of her kung sakali man na mahuli niya ako." Pagmamatigas niya. He can't wait to see Bianca again. He wants to hug her, kiss her, and make sure that she and their baby is okay. Alam kong atat na atat ka na makita si Bianca, pero wag ka namang magpadalos-dalos. We don't know what that woman is up to. Hindi natin alam kung anong tumatakbo sa isip ng babaeng yun. Paano kung may baril siya? Anong ipanlalaban mo, ha? Sarili mo? Pwede ba, Gabriel? Mag-isip ka nga muna. Baka dahil sa padalos-dalos mo na desisyon hindi lang ikaw mapahamak. Baka pati si Bianca at ang pinagbubuntis niya ay mapahamak pa. Seryosong sabi ni Charlie. He turned silent for a couple of minutes. Pinag-isipan niya ang sinabi ni Charlie. At ayaw man niyang aminin, alam niyang tama ito. He looked at the rest house saka siya bumuntong hininga. Charlie is right. He took a deep breath first before he asked Charlie. "Fine, then what do you want me to do?" "Go home and meet me and the gang. We need to make a plan. A plan na sigurado makakatulong para makuha natin si Bianca." Charlie answered. Tumango siya. "Okay." Ang tanging sagot niya sa kaniya pinatay ang tawag. Muli niyang tinitigan ang rest house na pinasukan ni Roxy. Charlie is right. Kailangan nila ng plano. "Pangako, Bianca, babalik ako. At pagbalik ko sisiguraduhin kong makukuha na kita. Pinapangako ko yan." Bulong niya sa hangin na para bang maririnig ito ni Bianca. Ilang minuto pa siyang nanatili upang titigan ang rest house bago siya nagdesisyong umalis na. He needs a plan. A plan na makapagliligtas kay Bianca at sa anak nila na nasa sinapupunan nito. "Naayos ko na mga papeles natin. Bukas sa bukas din, lilipad na tayo papuntang Switzerland at doon na tayo maninirahan. Magiging tahimik ang pamumuhay natin doon, Bianca. At pagkatapos ay mag-aampon tayo ng mga bata. Ituturing natin silang parang totoong anak natin.
Magiging isang buong pamilya tayo, Bianca. Hindi ba ito naman ang pinapangarap natin noon pa man? Magkakatotoo na yun, Bianca, and we're gonna live happily. Roxy said happily and excitedly, but Bianca just smiled bitterly. Simula nang bumalik si Roxy at sinabi nito sa kanya na aalis sila patungong Switzerland, halo-halong emosyon ang naramdaman niya. Nangangamba siya, natatakot at kinakabahan. Ngunit mas nangingibabaw doon ng pag-asa. Pag-asang mahahanap pa siya ni Gabriel. Pag-asa makakatakas pa siya mula kay Roxy. Pag-asa muli niyang makakasama ang taong mahal niya. Roxy, please, nagmamakaawa ako. Palayain mo na ako. Muli niyang pagmamakaawa kay Roxy. Hindi na niya alam kung pagmamahal pa ba nararamdaman ni Roxy sa kanya. It is like Roxy is now obsessed with her, and that is not good. Roxy, nakikiusap ako. Tigilan mo na Pero hindi pa niya natapos ang sasabihin nang biglang bumukas na napakalakas ng pinto at ang kwartong kinaroonan nila ni Roxy. Pumasok ang taong kasabot ni Roxy. When will you stop begging for your freedom, Bianca? Hindi ka ba napapagod? Kasi ako, sawang-sawa na ako at naririnig din ako sa paulit-ulit mong pagmamakaawa. Ano ba sa hindi ka namin papakawalan ang hindi mo naiintindihan? Tiffany said through gritted teeth. Tumalim ang kanyang mga mata na nakatingin kay Tiffany. Hindi niya akalaing muli pa niya makikita ang babae. Akala niya sapat na ang ginawa niyang pagtaboy dito noon sa bahay ni Gabriel, pero hindi pa pala dahil narito ito ngayon sa harap niya at nakikipagtulungan pa kay Roxy. Hindi niya inakala magkakaroon ito ng kaugnayan kay Roxy. It never crossed her mind that the two of them will work together. Niwala siyang ideya na magkakilala pa lamang ito. Saka lamang niya nalaman na ang kaugnayan pala ng dalawa nang dumating si Tiffany kagabi. And the world shock is an understatement of what she felt when she saw Tiffany and when she knew that it was her who is helping Roxy. Kung nagsasawa ka na't naririndi ka na, then let me go so you won't be able to hear me banging anymore. Matapang naman niyang sagot kay Tiffany. No! Kaagad na sigaw ni Roxy na pareho nilang ikinagulat ni Tiffany. Sabay silang napatingin kay Roxy na nagtatagi sa mga bagang at nanlilisik ang mga mata sa galit. Kahit anong mangyari, hindi ko hahayaang makalis ka sa poder ko. Ano bang ginawa ng lalaking yun sa'yo at ganito na lang ang kadali para sa'yo na baliwalain ang nararamdaman ko? Bianca, mahal kita. Mahal na mahal kita. Ginawa ko naman ang lahat Pero bakit gano'n na lang kadali para sa'yong kalimutan ang mga pinagdaanan natin? Bakit, Bianca? Bakit parang ang hirap para sa'yo na mahalin ulit ako? Lumuluhang sabi ni Roxy, dahilan para maging siya ay mapaluhan na rin. Ramdam niya ang hinanakit sa bawat salita na binitawan ni Roxy. Reason for her to feel guilty again. She gritted her teeth and she can feel her heart aching. Bumaba ang kanyang tingin. Kung talagang mahal mo ako gaya ng sinasabi mo, then let me go. Set me free, Roxy. Dahil ang totoong pagmamahal ay hindi naghihintay ng kapalit. Kung talagang mahal mo ko, hahayaan mo ko maging masaya. That is, if you really love me. Halos pabulong na lamang na tugon niya sa sinabi ni Roxy. Lalo namang nagit-ngit sa galit si Roxy. Don't you dare question my love for you, Bianca. Galit na sigaw nito. Sa tingin mo ba magagawa kong lahat ng ito kung hindi kita mahal? Questionin mo na lahat ng mga naging desisyon ko, pero wag ang pagmamahal ko sa'yo. Kung tutuusin, kasalanan mo naman ang lahat ng to Kung hindi ka sana nagpaakit sa Gabriel na yon, hindi sana tayo aabot sa ganito. Nakagat niya ang kanyang ibabang labi. Lalong tumindi ang guilt na nararamdaman niya sapagkat alam niyang tama si Roxy. Totoo ang lahat ng sinabi nito. Kasalanan niyang lahat. Kung sana hindi niya hinayaan ang sarili niya na mahulog kay Gabriel. Kung sana si Roxy pa rin ang pinili niya hanggang sa huli, marahil siguro hindi sila aabot sa ganito. Hindi sana sila magkakasakitan ng ganito. Pero kahit ano pa ang gawin niya o sabihin niya, hindi na niya mababago pa ang nangyari na. It's all been said and done. Isa pa, hindi niya pinagsisisihan na si Gabriel ang pinili niya. Dahil kung hindi niya nakilala si Gabriel, hindi siya makakaramdam ng ganitong saya. Kung hindi dahil kay Gabriel ay hindi siya magkakaroon ng tsansa na maging ina. Hindi niya napigilan na haplusin ang hapis pa niyang tiyan. She cried while caressing her flat stomach na ngayon may nabubuhay na and silently prayed na sana'y makatakas pa siya. Gusto niya nang makasama si Gabriel at bumuo ng pamilya kasama ito. I know it is my fault, Roxy, at alam ko nasaktan din kita. And I won't make excuses for that. But there is nothing I can do now. I can't go back to the past and change it. And even if I can, I won't do it. Nagtaas na siya ng tingin at sinalubong ang mga mata ni Roxy.
Si Gabriel na ang mahal ko. And he is the man that I want to spend the rest of my life with. Pero gusto ko ring humingi ng tawad sa'yo. Kung kailangan kong lumuhod, magmamakaawa ko. Para lang mapatawad mo ako. Gagawin ko. Gagawin ko ang lahat, Roxy, just for you to forgive me. Just say it and I'll do it wholeheartedly. Umiiyak niya nang sabi. Silence enveloped then after what she said. At matapos ang ilang minuto, lumapit sa kanya si Roxy and held her face with its own palms. Saka nito marahang tiniyo ang mga luhang nagsipaglaglagan sa kanyang mga pisngi gamit ang mga daliri nito. Roxy stared at her at kitang-kita niya sa mga mata nito ang lungkot. Love me again. Love me again, Bianca, and I will forgive you. Biglang saad ni Roxy sa mahinang tinig. Lalo lamang siyang naiyak sa sinabi nito. Umiling siya. I can't do that, Roxy, she said habang walang tigil pa rin sa pagtulo ang kanyang mga luha. Mapaklang tumawa si Roxy. Saka nito binitawan ang kanyang muka at tinalikuran na siya. Lumakad ito patungong pintuan. Ngunit bago pa man ito makalabas, nilingon muna siya nito with a blank expression on its face. Then don't expect that I will forgive you easily. At wag mo na ring asahan na papakawalan pa kita. Because that will never happen, Bianca. Never. Roxy said saka ito walang lingon na lumabas na ng kwarto. Pakiramdam ni Bianca na ubos ang lakas niya dahil sa sinabi ni Roxy. It is no use begging to Roxy. She won't listen to her anyway. Well, that's what you get for stealing what is mine. Biglang sabi ni Tiffany na hindi pa rin lumalabas ng kwarto at nakangisi lamang na nakatitig sa kanya. At dahil sa sinabi nito, mabilis na wala ang lungkot at pagdaramdam niya at sa halip na palitan iyon ng galit. She looked at Tiffany and gave her a sharp stare. Kailan ka ba magigising mula sa mga imahinasyon mo, ha? Kailan ka ba mamumulat sa katotohanan na hindi mo pag-aari si Gabriel at kahit kailan hindi siya magiging sayo? He was never yours in the first place. At sa tingin mo ba, sa ginagawa mong to, magagawa ka pang mahalin ni Gabriel? No, Tiffany. Kamumuhian ka lang niya kapag nalaman niyang isa ka sa may pakanan ng lahat ng to. Matapang niyang saad without taking her eyes off of Tiffany. Pero, nginisihan lamang siya ni Tiffany. Tila baliwala lamang dito ang lahat ng mga sinabi niya. Say anything you want because that is all that you can do right now. Dahil kahit ano pang sabihin at gawin mo, hindi ka na makakalis sa lugar na to at hindi ka na makakabalik pa kay Gabriel. Anito saka ito pagak na tumawa. And do you really think that he would stay loyal to you even after you disappeared in his life? Umiling-iling ito. You are too naive, Bianca. Too naive for you to think that he will stay loyal to you. Well, sorry to burst your bubble, but I know him. I know him very well. Kapag nawala ka na, sure, he will get lonely. But that won't be too long because I will be there to comfort him. I will be there to help him get over you and forget you completely, using my body. After all, that is Gabriel's ultimate weakness, pleasure. Kumuyom ang mga kamao ni Bianca. Stop acting like you know everything about him. Mahal ako ni Gabriel at kahit pa hindi na niya ako makita pang muli, you won't still have a chance to be by his side. Kitang-kita niya kung paano mag-igtingan ang mga panga ni Tiffany. Marahil inagalit ito sa sinabi niya and it somehow made her feel proud. At least, she was able to piss her off. Let's see, Bianca. Tingnan natin kung hanggang saan ka dadalhin ng pantasya mong ikaw at ikaw lang ang mamahalin ni Gabriel. Ani Tiffany at tinalikuran na siya. Oh, you also should get ready. Maagang alisin niyo ni Roxy bukas, papuntang Switzerland. Ani Tiffany. Saka itutuloy ng lumakad at lumabas ng kwarto, leaving Bianca whose teeth are gritted and eyes were so sharp as if she wanted to murder Tiffany. Are you sure that this will be safe? Hindi ba mapapahamak dito ang fiancé ko? Gabriel asked nervously. Nasa lugar na sila kung nasa ng rest house na pinagdalhan ni Roxy kay Bianca. Malayo-layo din ang kinapupwestuhan nila mula sa rest house upang hindi sila mamataan ni Roxy. Naghahanda na rin ang mga polis na kasama nila kung sakali mang may gawin si Roxy na maaaring ikapahamak ni Bianca. Pare, nakaanli ka ba? Kanina ka pa paulit-ulit sa tanong mo. Naririndi na ako. Nayayamot na sabi ni Rex. Oo nga, paulit-ulit na lang yan tanong mo. Pwede ba kumalma ka muna? We already planned this. Alam na mga polis ang mga gagawin nila. Hindi naman sila gagawa ng hakbang na maaaring ikapahamak ni Bianca. Sabi naman ni Kenneth. Alam niyang nagsasawa ng mga kaibigan niya sa paulit-ulit niyang pagtatanong. Pero masisisi ba siya ng mga ito? Kinakabahan siya at nag-aalala na din. Kung siya lamang ang masusunod,
Malamang kanina pa siya pumasok sa rest house. But the police officers told him that they need to wait. Kieran is right. The police knows what to do. At isa pa, hindi rin naman niya hahayaan na may mangyaring masama kay Bianca at sa magiging anak nila. Nag-aalala pa rin siya habang nakanta daw siya sa rest house nang may tumapik sa kanyang balikat. Kaagad naman niyang nilingon ang tumapik sa kanya and he saw his younger brother, Albert, na gaya niya ay nakatanaw din sa rest house. Just trust them, kuya. At isa pa, nandito naman kami. We are gonna help you. Hindi namin nahayaang may mangyari masama kay Bianca at sa magiging pamangkin ko, Albert said saka bumaling sa kanya and gave him an assuring smile. Nginitian naman niya ang kapatid. Salamat, he sincerely replied. Muling tinapik ni Albert ang kanyang balikat. Wala yun, anito. Ngunit ang sabay-sabay na sigaw ng kanyang mga kaibigan ang siya nakakuha sa kanilang atensyon. Sabay sila ni Albert na nilingon ang kanilang mga kaibigan. Ew! Their friends said in chorus dahilan upang matawa sila ng kanyang kapatid. Ang cheesy niyo magkapatid, nakakainggit. Roy, tayo din. Kailangan din natin maging sweet. Charlie said saka bumaling kay Roy at dinambay ito ng yakap. Nagpupumiglas naman na kumakawala sa yakap si Roy. Ulul, hindi tayo magkapatid kaya tigilan mo ko. Nakakadiri ka. Roy said with full of disgust. Sumimangot naman si Charlie sa tinura ni Roy. Pero ilang segundo lamang ay kay Enzo naman bumaling ang tingin nito. Saka ngumisi. Akmang dadambahin ito ng yakap si Enzo. Pero bago pa ito makalapit kay Enzo, kagad nang itinaas ni Enzo ang kamao, which caused Charlie to stop on his track. Try to get near me at hindi na ako magdadalawang isip na suntukin ka. Banta ni Enzo kay Charlie na ikinasimangot lamang ng huli. Ang sama niyo talaga sa akin. Kapag kayo nangailangan ng tulong sa akin, huyo kayo sa akin. Napatawa na lamang sila sa sinabi nito. They are still laughing nang bumaling sa kanilang isang pulis. Sir, we're ready. Papasok na kami sa rest house. Maghintay lamang kayo dito and do any unnecessary movements that would ruin the plan. Anito. Sa sinabi nito, biglang bumalik ang kabang naramdaman niya kanina. Pero kaagad din niya iyong binaliwala. Tumango siya. Just make sure that my fiancé and my unborn child will be safe. Seryoso niyang saad. Kung siya lamang masusunod, sasama siya sa pagligtas kay Bianca. But the police advised him to stay and not be involved. Pero na makarinig siya ng sunod-sunod na pagputok ng baril, ay hindi na siya nagdalawang isip pa. Tumakbo papasok sa rest house. Narinig niya ang pagtawag ng mga kaibigan niya sa kanya, pero pinagsawalang bahala niya iyon. He ran as fast as he can hanggang makarating na siya sa rest house. He took a peek inside the rest house at na makita niyang walang tao doon, dali-dali pero maingat na siyang pumasok. Sinusuyod niya pa rin ang tingin ng kabuuan ng bahay na makarinig siya ng sigawan sa kabilang banda ng bahay. Kaya naman kaagad siyang tumaliman ng takbo, papunta roon, and he was shocked to see what's happening. Si Tiffany, duguan, nakandusay sa sahig habang si Roxy naman may hawak na baril na nakatutok sa ulo ni Bianca. Nakikita niyang may sinasabi mga pulisya pero hindi niya tila wala siya naririnig. Tanging ang malakas na pagtibok lamang ng kanyang puso ang naririnig niya. Naguguluhan din siya. How did Tiffany got involved in this? Paano siya napunta rito? Magkasabot ba sila ni Roxy? But how? And why? He looked at Bianca. She was already crying as she stared at him. Bumalik ang kanyang tingin kay Roxy nang bigla itong sumigaw. Huwag kayong lumapit sa akin. Kung ayaw niyong patayin ko siya. Banta ni Roxy, dahilan para mas lalo pang maiyak si Bianca, and it made her heart clenched. Roxy, nagmamakaawa ako. Huwag mong gawin to. Pagmamakaawa ni Bianca, pero lalo lamang tumalim ang mga mata ni Roxy, as if she has every intention to kill. Pero nang mapunta ang tingin ni Roxy kay Gabriel, bigla itong umisi. Well, what do we have here? Gabriel Chris Anderson. Tila nang uuyam na sambit ni Roxy sa kanyang pangalan. Enjoying the show? Roxy asked and smirked at her. How does it feel, seeing your beloved being put into danger? Is it fun? Is it fun causing trouble for everyone? Is it fun making us feel miserable? Kumuyom ang kanyang kamao. He is mad. He is so mad that he can't do anything to save Bianca. At lalo pa siyang nagalit na magsalubong ang kanilang mga mata ni Bianca. Bianca was staring at him with tears flowing down her cheeks. Lalo pang humigpit ang pagkakakuyom ng kanyang mga kamao. Gustong-gusto niyang kunin si Bianca mula kay Roxy.
Gustong-gusto niya itong yakapin, patahanin at punasan ang mga luha nito. Gabriel, sambit ni Bianca sa kanyang pangalan habang walang tigil pa rin ito sa pagluha. Stop crying, sweetheart. Everything is going to be fine. I'm here, okay? Hindi kita pababayaan, he said, trying to calm Bianca pero tinawanan lamang siya ni Roxy. Come on, Gabriel. Wala ka na magagawa. Wala ka namang ibang alam na gawin kung hindi ang manakit at mang-agaw, hindi ba? Katulad ng pananakit mo kay Tiffany that led her into doing all of this. At katulad ng pang-aagaw mo kay Bianca mula sa akin. Alam mo, kasalanan mong lahat ng to eh. Kung hindi ka lang sana dumating sa buhay namin, okay sana lahat ngayon. Sana okay pa rin at masaya pa rin kami na wala ni Bianca ngayon. At sana, hindi nag-aagaw buhay si Tiffany ngayon. Roxy shouted dahil na upang mag-igtingan ng kanyang mga panga dahil sa labis na galit. He was ready to attack Roxy nang maramdaman niyang may tumapik sa kanyang balikat. He looked at who tapped his shoulder and he saw Charlie who is intently staring at Roxy. Don't do anything stupid, Gabriel. Alalahanin mo, nasa peligro ang buhay ni Bianca at ang dinadala niya. Charlie said seriously. Tumango siya at huminga ng malalim upang pakalmahin ang kanyang sarili. Nang sa tingin niya ay kalmado na siya, muli, saka niya hinarap si Roxy. You already said it. Ako ang may kasalanan kaya ako na lang ang parusahan mo. Huwag mo nang idamay si Bianca at ang baby namin, he said in a pleading way. Baby? Roxy asked confusingly. Saka bumaling ang tingin nito kay Bianca. Pababa sa impis pang tiyan ni Bianca. Buntis ka? Hindi makapaniwalang sambit ni Roxy. Ngunit tayong mga hikpi lamang ang sinagot ni Bianca habang nakatingin ito sa kanya na para bang humihingi ito ng tulong. At wala naman siyang ibang magawa kundi sabihin ng mga katagang gustong sabihin ng puso niya. I love you, he mouthed. Tila naman naintindihan ni Bianca ang kanyang sinabi dahil sa gitna ng mga paghikbi nito, nagawa pa nitong ngitian siya and mouthed, I love you too. Pero kaagad natigil ang kanilang pagtitinginan nang tumawa ng malakas si Roxy na tila ba nababaliw na ito hanggang sa ang pagtawa nito ay nauwi sa iyak. Tingnan mo nga naman, magkakapamilya na kayo tapos hindi ko man lang alam, Roxy said habang naniningkit ang mga matang tumingin sa kanya. Hindi ka pa talaga nakontento sa pag-agaw mo sa akin kay Bianca. Binuntis mo pa talaga siya. Anito habang umiiling at muli na namang umiti. Ngunit makalipas lamang ilang segundo, muli na namang tumalim ang mga mata nito. Pero hindi ko hahayaang maging masaya kayo at maging isang buong pamilya habang ako nag-iisa tagdurusa. Kung hindi lang din naman mapapasakan si Bianca, pues walang magmamay-ari sa kanya. Nang gagalaitin nitong sabi, saka mas idiniin pa ang pagkakatutok ng baril sa ulo ni Bianca, dahilan para mapasigaw siya sa takot at sa kaba. Wag! Sigaw niya ngunit lumawak lamang ang ngisi ni Roxy. Too late, Gabriel. Too late. Now, say goodbye to Bianca and your baby, Roxy said dahilan para halos tumigil lang kanyang paghinga. Lalo namang lumakas ang pagiyak ni Bianca. But just when Roxy was about to pull the trigger, siya namang pagpapaputok ng baril ng isa sa mga pulis, kung saan tinamaan si Roxy sa kanang balikat na siyang ginamit niya sa paghawak ng baril. Roxy was shocked when she saw blood dripping from her shoulders. Kaagad namang sinamantala ni Bianca ang pagkakataon na iyon at kumawala kay Roxy. Saka ito tumakbo patungo kay Gabriel. Sinalubong naman niya ang dalaga at kaagad niya itong niyakap ng napakahigpit. Hindi maipaliwanag ang sayang kanyang naramdaman nang sa wakas ay mayakap na niya si Bianca. He is too happy na nawala na siya ng pakialam sa kung ano nangyayari sa paligid nila. Ang tanging nasa isip lamang niya ay kung gaano siya kasaya ngayon. Mahigpit na niyang yakap ang babaeng kanyang minamahal. It's okay, sweetheart. You are safe now. Wala naman nanakit sa'yo, he told Bianca, trying to calm her down. He was still busy claiming her down. Hindi na niya napansin na sa kanila na pala nakatutok ang baril ni Roxy. Hindi kayo magiging masaya. Hindi! Puno ng galit na sabi ni Roxy at akmang ipuputok na ang baril nang bigla siya nakarinig at nakaramdam ng pagsabog. And before they knew it, nag-aapoy ng kusina ng rest house kung saan sila naroon. Gabriel, sandali lang naman. Oh shit! Napatingala na lamang si Bianca nang maramdaman ang ginagawa sa kanya ni Gabriel. Gabriel just came home for work at eksakto naman nawala ang mga anak nila dahil kinuha ito ng kanyang mga magulang at sila daw muna mag-aalaga sa tatlo. So here is her husband. Mukhang may plano naman na huwag siyang palakarin kinabukasan. Well, hindi rin naman niya ito masisisi.
Ilang linggo pa din silang hindi nakakapagsiping ni Gabriel dahil pareho silang abala. Gabriel is busy with his company, habang siya naman abala sa pagiging ina. It has been a year since everything that has happened, and now, she is already happily married to Gabriel, together with their triplets. Yes, triplets ang kanyang pinagbubundis noon, and they named them Manuel, Marvin, and Marcos. Matapos na nangyaring pagsabog, at pagkasunog sa rest house, ay hindi na nila nakita pang muli si Roxy, o kahit ang katawan nito. They don't have any idea kung buhay pa ba ito o patay na. Ngunit ang sabi sa kanilang pulisya, imposibleng mabuhay pa ito dahil sa laki ng sunog. Kung sila nga halos hindi na nakaligtas, paano pa kaya si Roxy? Nasugatan. Yes, they almost did not make it, but thank God they made it out of the rest house bago pa ito tuluyang natupok ng apoy. Wala rin namang ibang nagawa sa sunog. Kahit si Tiffany, na ngayon ay nasa kulungan na. Nailigtas pa ng mga pulisya. Nagkaroon din ng investigasyon sa kung anong pinagmula ng sunog, at ang sabi sa kanila ay ang pagsabog daw ng isang gas tank ang dahilan ng sunog. Since then, wala na rin naman silang kinakaharapan ng mga problema. Kung meron man ay dahil lamang sa mga walang kakwenta-kwentang dahilan. And she is thankful for that. She is thankful to the Lord that despite of everything she did, despite of ruining Roxy's life, masaya pa rin sila ng kanyang pamilya. At habang buhay niyang ipagpapasalamat sa Diyos iyon. Nang tila hindi na nakapagpigil si Gabriel, pinunit na nito ang damit na suot ni Bianca at pati rin ng mga undergarments niya, saka ito naghubad ng sarili nitong kasuotan at mabilis siyang binuhat at tumungo sa kama. Nang maihiga na siya nito sa kama, kaagad itong pinagpatuloy ang ginagawa. Sa una ay kanya pa itong pinigilan, pero sa paghuli, nagpatangay na rin si Bianca. Sa init na kanyang naramdaman, hindi naman siya nagpatalo kay Gabriel. Ginawa niya mga nalaman niya para paligayahin ang asawa. Ramdam na ramdam niya ang pananabik ni Gabriel sa kanya. Muli, pinagsaluhan nilang init ang kanilang pagnanasa. Pagkatapos ay tumabi na si Gabriel ng higa kay Bianca at pinaunan siya nito sa braso nito, saka niya niyakap na mahigpit. Gabriel kissed her forehead first, saka siya nito kinintilan ng halik sa labi and smiled at her lovingly. Pinagtagpo nito ang kanilang mga ilong dahilan upang mas maglapit pa ang kanilang mga mukha. I miss you, sweetheart. Malambing nitong saad. Na-miss? Palagi naman tayo magkasama. Pabiro niyang saad na ikisinawangot naman ni Gabriel. Oo nga, palagi tayo nagkikita at magkasama. Pero halos hindi naman tayo nagkakausap. Pag uwi ko, tulog ka na. Tapos maaga akong umaalis, papuntang opisina. Kaya hindi ko na rin kayo nakakasabay kumain ng mga bata. Parang bata nitong sabi dahilan para mapatawa siya. Bakit ikaw? Hindi mo ba ako namimiss? Gabriel asked and pouted, which made him look cute. Kaya naman hindi niya napigilan ang sarili niya na panggigilan ng pisngi nito. Ouch! Sweetheart naman! Reklamo ni Gabriel, pero pinagtawanan lamang niya ito. Mas sumimangot naman ito saka tumalikod sa kanya na tila ba nagtatampo. Bahala ka nga dyan. Di mo naman ata talaga ako namimiss. Baka naman hindi mo na ako mahal kaya hindi mo ako namimiss. Samantalang ako minamadali ko mga trabaho ko sa kumpanya para lang magkaroon ako ng mas mahabang oras na kasama ka at ang mga bata, tapos ikaw, parang wala lang sa'yo na halos hindi na tayo nagkikita. Baka naman si Roxy pa rin talaga mahal mo kahit wala na siya pa rin ang iniisip mo. May halong pagtatampo nitong sabi. Napailing na lamang si Bianca sa mga tinuran nito. Mahina niya itong sinuntok sa braso, saka pinilit itong humarap sa kanya, and when she successfully did, ay kagad niya itong hinalikan na mariin sa labi, na mabilis naman itong tinugon. Isa din itong asawa niya na marupok sa kanya. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, binigyan niya ito ng isang masuyong ngiti, kasabay ng masuyo din niyang paghaplo sa pisngi ng asawa. I love you, Gabriel, Bianca sweetly said, which made Gabriel smile. At tila may mga kabayan na namang nagkakarera sa loob ng kanyang tiyan na makita niya napakagandang ngiti ng kanyang asawa. It has been a year but she still feels the same way towards her husband. She is hopeless. I love you too, Bianca, at hindi ako magsasawa na mahalin ka. Kayo ng mga anak natin, at kahit ilang libo pang Roxy dumating ulit sa buhay natin, hindi ako magsasawa na ipaglaban ang pagmamahal ko para sa iyo. You and our kids are my life, Bianca. I won't be able to survive without you. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko kayo. Buong pagsuyong saad ni Gabriel that made our hearts swell with happiness. Thank you for loving me, Gabriel. Words won't be enough to tell you how happy and how lucky I am to have you as my husband. At pinapangako ko,
Anumang mga pagsubok pa dumating sa buhay natin, hindi kita iiwan. Sabay nating haharapin ang mga pagsubok na iyon. Mahal na mahal din kita, Gabriel. Maluhan-luhan niyang sabi. Sa kanya ito hinalikan sa labi, nakaagad din naman itong tinugon. She is really lucky to have Gabriel in her life. Kung dati kinamumuhian niya ang binata, dahil sa sapilitan nitong pagkuha sa kanya, it may not be the right way and they may have started in a wrong way. But somehow, pinagpapasalamat na rin niyang nangyari iyon because if that didn't happen, then she won't be able to find her real happiness. Her real happiness together with Gabriel. Pagdating sa pag-ibig, hindi natin pwedeng turuan ng puso kung sino ang dapat nating mamahalin. Hindi din natin ito dapat ipilit kasi ang pagmamahal ay kusang ay binibigay. Kung mahal natin ang isang tao, matututo tayong tanggapin ang desisyon nila sakaling hindi nila tayo pipiliin sa huli. Lagi nating tatandaan, may true love, pero hindi lahat may happy ending. Matuto tayong hanapin ang tamang taong nakalaan sa atin. Ang pagtanggap ang siyang magpapalaya sa atin. Dito na po nagtatapos ang ating istorya. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta. Muli po tayo magkita-kita sa susunod pa nating kwento.